pero broke pa rin. Business at mga dope na women. Kung wala ka naman, pwede mo lang Magandang gabi, Luisa. Masasakit na ba ang mga binti nyo? Kanina pa kayo na kayo. Kumain na ba kayo? Huwag kayo magkalala, lilipas niya. Magandang gabi sa aking mga paborito na mga lolo't lola. Niyasin po. I love you. Sa mga nanay at tatay ko na naririto at mga batang Maynila, magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa ibigay ninyong oras para sa amin ngayong gabi. Sa aming mga naabala, pasensya na po kayo, pero huwag kayong mag-alala. Kakaiba po ang kampanya ngayon. Mabilis lang. Tiklupan na ng lamesa. Maya-maya konti. Kaya konting pasensya lang. At hindi ko naman sasayangin ang gabi ninyo na makapakinig lang ng mga masasakit na salita o mga panira. Hindi ko po gagawin yon. Wala pong gagawin dito ang your choice na manira ng kapwa niya kandidato. Yan ang parang boses na laki yun. Oy! Ako nakakatawa. Mga akya. Yung part, maganda na. Mapabayaan. Madaan ako. Yung ginawa kong part para sa mga taga-Liberisa. Wala ka tapos, away! Wala na. Malikabok na ulit. Namamatay yung halaman. Nadaan ako ng isang araw eh. Kaya ako naman ginawa yun dahil sa pag-ikot-ikot ko sa Liberisa, Liberisa lang ang malaki. Sa looban niya, puro iskinita. Walang laruan yung mga bata, marapan naman yung mga matatanda, makaupo doon sa malamig. Ngayon, hindi niya ata gumagana yung fountain. Wala na. Nilulumot na. Kali, huwag ko magkala. Bubuhayin ko ulit yung part ninyo. Kaya po, ngayong gabi, mag-real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Kaya don't panic. real talk lang po kami. Ang boys pero broke pa rin. Business at mga dope na women. Tay. Bagamat painit na painit ang kampanya, palungkot ang kampanya. Kasi po, yung mga katunggal dito, kaya naman ako ang almusal nila. Ako ang tanghalian. Ako ang bakunan. Yung isa namang saling lingkit. Ako naman ang tulugan sa inuman. Chairman! Hindi mo maintindihan. Kayo, lamang na kayo yung mga matatanda dito. Marami na kayong nakitang halalan. Marami na kayong nakitang kampanya. Ngayon lang ako nakakita ng kampanya. Ngayong nakaupo, sinisiraan yung challenger. Hindi ko dapat ang normal. Yung challenger, binabatikos yung pagkukulang ng nakaupo. Tama mali? Pero magkaganon pa man, hayaan na lang natin sila. Kasi ako naman, naniniwala, matalino naman ang mga taga-Liberisa. Matalino naman ang mga batang Maynila. Kahit na alam ko, panay ang patawag nila sa inyo. Wantiyaw, may pambuking na. Pagtapos ang wantiyaw, may 5 kilong bigas. Kaya lang, ang balita ko naman sa mga dumarating, pag alis nila, ang sikip-sikip ng dibdib nila. Ang sakit-sakit ng tenga nila. Dahil imbis na ang ikukwento
ay mga bagay na nangyari at mga gagawin, ang naikwento ay yung mga masasakit na salita laban sa akin. Tama ba? Narinig nyo? O sige, kayo ngayon matanong ko, mga taga-Liberisa, hanggang dyan sa Kotli, gusto nyo pa ba akong bumalik? O sa mga taga-Likod, gusto nyo ba akong bumalik? Sigurado kayo? Kayo lahat dito, gusto nyo akong bumalik? Pwede ba iparinig nyo nga sa kanila? Kayo, sumisigaw na bumalik, huwag nyo masyadong lakasan, baka masigawan din kayo. Hindi kayo, nagot kayo. Hindi, nalulungkot ako. Siyempre, alam niyo, ito, rito lang tayo. Ako'y sinisingil ng utang na loob ng minamahal kong ate. Gusto ko naman sa akin na marinig. Yung ibang nanay ko rito, nakausap ko na yan. Pero for purposes of public, no, sa pangkalahatan, hindi ko alam kung pare-pareho tayo ng paniniwala. Ako po ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan paniwala ko. Akin po yun, hindi ko po alam kung yun din ang paniwala ninyo. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, kilala niyo naman si Danny Lacuna, di ba? Kilala niyo? Yung natin Vice Mayor. Inalagaan ko ang kanyang mga anak. Tingnan natin kung totoo ba. For almost 20 years. Una, tingnan natin kung nainaluga ko ba. Kung naitaguyod ko ba sila. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, itong unang-una kong tatanggalin. Itong pangapat. Asawa ni ate. Nakaupo? Yan ang nagpahirap sa tao sa online schedule sa health center. Nahirapan ang taong bayan. Pero mo, pupunta ka lang sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Paano kung wala ka cellphone? Paalam na. Nakaupo? Ilan na? Si ate? Nakaupo? Ilan sila? Happy? Good for them. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong natin lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang trabaho o hindi, ay hindi po uparumusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Nagagalit. Naggagalay ito. Ulit nang mapatid yung litid yung kasisito. Bakit sila nagagalit? Hindi naman sila ang may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Patingnan ko rinyo. Maghanap kayo ng kahit isa lang
na dumagoso sa City Hall? Kaulang! Alam niyo bakit wala? Kaulang! Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko ang anak ko, inuna ko ang mga anak niya. Ngayon, ako ba'y bayad na ng utang na loob? At tulad ng nauna ko nasabi, hindi pa. Bakit? Bilang isang Pilipino, isang ugali natin na ang paniwala natin ang utang na loob walang katapusang bayaran. Kaya lamang, ako na may nakikiusap sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh masama ba naman ba na dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Eh taong bayan, alam mo magkanyang kawali ako. Ang tanong, bakit ang taong bayan naghahanap ng iba? Eh may nakaupo naman. Kung sila'y naglingkod ng tapat, ang taong bayan hindi maghahanap ng ibang leader. Tama ba? Kaya mamukat-mukat mo ang akala natin. Ewan ko kung pare-pare tayo ng akala. Kung ano yung nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Eh kaso iba nangyari. Oh. Tingnan ninyo, imbis na marami naman sa inyo dito nakapakinig na sa kanila. Imbis na ikwento yung ginawa nila at gagawin nila, ang kinuwento nila yung problema namin yung mga politiko. Eh ano naman ang kinalaman ng taong bayan sa problema ng mga politiko? Yung mga politiko, pag maghahalalan, magkakaaway. Tama mali? Yung magkakabit-bahay, nako, malamang sa hindi, magkakaaway din. Pero, pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Eh, yung magkabit-bahay. Totoo? Talaga? Eh, kaya ako na nagsasabi sa inyo, Nay, Tay, mga lolo-lolo ako, ako'y nananawagan kung may halaga pa yung salita ko. Nananawagan ako sa inyo, huwag na kayong sumali sa pakikipag-away sa Facebook. Huwag na. Huwag nyo na patulan si ate. Huwag na kayong magsalita ng masakit sa kapwa. Kaya na lang natin ang taong bayan ang humusga pagdating ng araw ng pag-uong. Kasi ayaw ko kayo mag-away-away. At the end of the day, magkikita pa rin kayo sa iskinita. Magkakasalubong pa rin kayo. Eh, pinuhin mo, nakipag-away ka, nakipagtano ka, kasi may J.O. ka. Ako, umuulan ng J.O. Sino may J.O. dito? Wala kayo J.O.? Mahina kayo. Tanungin niyo si Chairman. Tanungin niyo doon. Alam mo kayo, uso-uso J.O. kayo. Pero huwag kayo makipag-away. Hindi maganda. Bakit? Ang taong naninira kasi walang masabing nagawa. Tama ba? O ano sabi nila? O sige, tingnan natin kung talaga nakapakinig na kayo sa kanila. Ano sabi nila? Tatanungin ko kayo ulit, ha? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Sigurado kayo? Ano sabi nila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yun? Narinig ko rin. Sinabi ba nila yun? Napanood ko din. O sige, tingnan natin. Iyan ko kayo magusta. Ano na tayo dito? Real talk lang tayo, ha? Tuloy sa tuloy. Real talk lang po kami.
come back, pero broke pa rin. Oh, ang sabi nila, marami daw akong iniwang utang. Sige, tingnan po natin, Nay. Tay, Nay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, nung binoto ninyo akong Mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko, na walang iniwang pera. Wala. Hindi ko tinuro ang nalilito kung kani-kanino. Bakit? Eh, ginusto ko mag-mayor eh. Ibig sabihin, atang-atang ko na lahat ng problema ngayon. Tama mali. Ano ginawa ko? Nilinis ko agad ang Maynila. Kinalawit ko yung mga tulongges. Pumapaya pa tayo, umaayos tayo, nag-disciplina ang Maynila, umaangat na tayo, bigla tayo nabangga. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Pero Nay, Tay, mga batang Maynila na nandito ngayon, kayo ang testigo ko. Kayo ang testigo, kasi yung mga ibang testigo ko patay na eh. Wala kang magagawa, pandemya eh. Pero kayong mga naparito sa Liberisa ngayong gabi, kayong mga nangabuhay, at least masasabi ninyo sa inyong sarili, sa panahon ko, ng pandemya, kaya natin ipagmalaki na sa Maynila, walang nagutom noong panahon ng pandemya. Buwan-buwan, may food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakain nyo? Mayaman, middle class, mahirap. Bawat pamilya, hindi bawat bahay. Bawat pamilya. O yan, yan ang kwento. Ito ang kwento na may kwenta. Tingnan natin ha. Bawat pamilya, meron 700,000 families. 700,000 families. Times 1,000. No magka? Patay. Yung namin sito. 700 million pesos. Times 8 months. Dahil buwan-buwan may food box sa Maynila ng pandemya. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Oh, 8 times 7. 56. 5.6 billion piso. Nasaan? Nasaan yung 5.6? Sinicha, nilabas. Wala na. Ubos ang 5.6 billion. Ano? Hotdog! Napakinabangan ba ng tao? Yeah! Nakain ba natin? Yeah! Pumanatag ba ang kalooban natin? Yeah! 5.6. Kwento equals kwenta. Taas ang kamay na nag-aaral ang anak nila sa public school dito. Yan natin. Wala sa sila, binenta ko. Nay, tay, pandemya. Ang sabi ni Secretary Liling Briones, ang sabi, walang face-to-face na pasok ng pandemya. Ano sabi? Mag-online learning tayo. Sumakit ang ulo ng nanay at tatay natin. Bakit? Kailangan bumili ng tablet. Yes! Pero sa Maynila,
merong tablet ang mga mag-aaral natin sa public school. Thank you! 110,000 na tablet. At hindi lang may tablet, may internet pa. Tama mali? Ito? Wait. Nakuha nyo? Oh. 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 na laptop. May laptop na may internet pa. Tama mali? No, magka. 1 billion yung appliances, 300 million yung internet. 1.3 plus 5.6. No, magka. 6.9 billion. Dalawa pa lang yun. E paano yung Remdesivir? Tocilizumab, Molnupiravir, AstraZeneca, bakuna dito, bakuna doon. Paano yung ospital doon sa Luneta para sa mga COVID patient? Parang walang taga Maynila na mamamatay sa parking lot ng ospital dahil may COVID hospital tayo sa Luneta. Nay, tay, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, daang-daang libo ang isa. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. Nay, tay, yun ay pandemya araw-araw. Hindi ko pa binabanggit sa inyo yung unang 1,000 na natanggap ng bawat pamilyang Mandalenyo. Kaka, 700 million plus 6.9. No, magka. Parami na ng parami. Hindi na mabilang. Tama mali. Yun ay pandemya. E paano yung bagong ospital ng Maynila? 10-story, fully air-conditioned public hospital. Andiyan yan. Isang framework nyo lang, mga taga-Liberisa. May CT scan machine, may MRI machine. Ang pinagtataka ko lang, bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa nagagamit ang MRI at CT scan machine? Ano? Nandiyan dyan ba yan? Nandiyan dyan. Ano yan, B-string? Alam nyo ba kung magkano ang MRI machine at CT scan machine? By the hundreds of millions. Ganun kamahal ang makina na yan. Mabigyan lang ng patas na laban ang isang pobre na may sakit na kailangan i-CT scan, na kailangan i-MRI, dahil ang mahal-mahal magpa-MRI at magpa-CT scan. Pero nagamit nyo ba? Nay, 3 years ago, naitayo na ang ospital sa Baseco. 3 years na kung wala, 3 years na sila nakaupo, hindi pa rin bukas ang Baseco Hospital. Kung may kilala kayo sa Baseco, ipagtanong po ninyo. Kung ako'y nagsisinungaling, huwag nyo na akong iboto. Itinayo ko yung ospital na yun para sa kanila. Pero 3 taon na, hindi pa bukas. Sino ba doktora? Ako? Sila doktora eh. Tama ba? They know better than me. Naitay, Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. Rosario Almario Elementary School. Magsaysay High School. Yung 3 eskwelahan na tayo ng 2 taon, pandemya pa. Yung Magsaysay, iniwan ko 5th floor. 3 years na. 5th floor pa rin. Kayo ang humusga. Kasi yung sinasabi ko, kasiyasiyasat. Eh pwede nyo naman puntahan. Yung katabi ng UST. Makikita nyo yung building ng Magsaysay High School. Nay, condominium 1, condominium 2.
Pinondominium 1, Baset Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, all 20-story, 2-bedroom housing sa tao. Ngayon, tapatin po ninyo ako, mga nanay ko na nandito. Mga matatandang nandito. Madami na kayong nakitang mayor. Nakakita ba kayo ng mayor na kapagpagawa ng pabahay sabay-sabay nangyari sa lungsod ng Maynila, pandemya pa? Yung imposible, naging posible. Tama muli? Gusto nyo makita yung Pedro Hill? Lumaka ka dyan. Pagnan ka mo sa Quirino. Kanan ka ulit ng Osmeña. Pagdating mo doon sa San Andres, makikita mo 20-story pabahay para sa mga taga-lungsod ng Maynila. Ano? Bilyon-bilyon ba ang halaga noon? Naman. Saan ko kinuha yung pera? Saan ko kinuha yung pera? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Ano, singilin ko kayo ng buwis? Eh wala nga kayo makain eh. Pipigayin ko pa yung bimpo. Ang ama, ang ina, gagawin niya lahat. Mairaos lang ang kanyang mga anak. Kayo ngayon ang tatanungin ko. Nay, tay, taas ang kamay na may anak dito. Pag walang makain ang anak ninyo, gagawa niyo na paraan? Wait. Hindi nga. Ilalawin niyo? Ilalaos niyo? Kaya nga kapag kapipit, sa Bombay kumakapit eh. Tama ba? Gagawin niyo lahat, mairaos nyo lang ang pamilya niyo. O yung din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño dito sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Eh yung daw ay mali! Sabi niya! Yung daw ay mali! Mali daw yun! O sige mga nanay ko, mga tatay ko, pagbigyan natin sila konti. Pagbigyan natin, total, kwentuhan lang to eh. Kung yun ay mali, o sige, pagbigyan natin. Mali pala ako, eh di mali din sila. Bakit? Ikasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba may smear ko nun? Eh mali pala eh, ba't yung inaprobahan? Mali pala eh, bakit yung pinasa? Mali pala eh, bakit yung pinagbotohan sa konseyo? Uy, sinatsarit ko kami. Me. Algar, usagar. Bujur siya tayo dyan. At saka mga nanay ko at tatay ko, kailan ako nag-publish sa inyo? Nung pandemya, natatakot ang tao, baka mamatay. Nung pandemya, natatakot ang tao, baka magutom. Ano sinabi ko? Ano sinabi ko sa Facebook? Hindi naman ako nag-publish. Ano sinabi ko doon? Nay, tay, mga lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ng paraan. Pag ako, wala nang mautangan, wala nang maibebenta. Nakita niyo itong rilo na ito? Ipatpatas ako ito kay tambunting makaraos lang tayo. Kasi gano'n ang pagiging nanay. Gano'n ang pagiging ama. Gano'n ang pagiging magulang. Ilan na sa inyo nakaranas pagsanla ng radya? Ng TV? Yung mga bata hindi na inabot yun eh. Noong araw, kay Tamunding nasasanla plancha ang TV. Pati transistor, nasasanla lahat yun. Bakit? Masakit mamatay ng dilat ang mata. I know it very well. Eh kaya nga tinira ko noong araw eh. Eh kami, kahit kami may hirap ng araw. Pero at least, araw-araw, ang almusal ko, chicken joy. Ang tanghalian ko, chicken joy. Pengi kami! Pengi!
Ang hapunan ko, chicken joy. Ang merienda ko, nagbabatuan pa kami ng siyam. Oh, wala kayo sinabi sa akin. Ate! Kaya lang yung tira-tira nyo na lang yun. Pero ganun ang buhay eh. Yun ang reality. O ngayon, kasama namin ginawa lahat yun, ako lang may kasalanan. Pag-cutting ribbon, nag-cutting ribbon sa Pedro Hill. Pedro Hill residence, nag-cutting ribbon sila. Kanyang-ganyan ka pa. Atsak. Oh, tapos sabi nila, sila raw may gawa. O ngayon, pag-cutting ribbon, sila may gawa. Pero yung pinambayad para maitayo yun, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Eddie! Puro na lang sila, utang. Utang na yan. Ganun talaga eh, di ba? O, ang tanong, kayo mga nangabuhay dito, tapatin nyo lang ako, kasi baka naman talaga mali ako eh. Baka naman mali ako eh. Tanong ko sa inyo, nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo? Marami bang naligtas? Oo. Awa ng Diyos. Hindi salamat sa Diyos. Eh bakit ngayon marami nagbibida-bida? Pero ng pandemya, hindi mo makita. Hindi ba? 3 months! 3 months! Hindi ko inuwian ang pamilya ko. Ni Silip, ni Dungaw, sa mga anak ko. 3 buwan ako natutulog sa City Hall. Nag-aalala ang taong bayan, may gobyerno ba silang masasandalan? Yan ang mga sakripisyo dapat gawin ng leader. Hindi kiyaw-kiyaw, hindi kulay-kulay ng buhok, hindi flip-flop. Flip-flop po yun. Kaya lang flop eh. Kaya flip-flop. Okay! Totoo lang o. O ngayon, Nay, tapo niyo ako sa krus kung mali ako. Pero ako, papanindigan ko ginawa ko. Bakit? Ang mahalaga sa akin, mabuhay kayo. Makaraos tayo eh. O may nagutom ba sa Maynila? Kahit nga sa probinsya, umabot pa yung food box natin. Estudyante yan o, sa Lasal, naipe. Chumichicha, food box ang Maynila. Bakit? Pinilit natin pahabain ang kamay natin. Bakit? Malasakitan ang tawag doon. Kaya tanong ko sa inyo, gusto nyo pa ba akong bumalik? Sigurado ba kayo sa akin? Ako, nagpapahinga na. Pampahingaan na ako. Hindi na daw, 30 years. I've been doing public service for so long. I think my children needs me. Ibig sabihin, ano ba naman bayaran ko yung pagkukulang ko sa pamilya ko? Kaya lang ayaw ko lang magtengang kawali. Kasi kung naging mabuti sila, ang taong bayan hindi maghahanap ng ibang leader. Oh, tapos na yung kwento na may kwenta. Yun ay nakaraan. O ngayon, gusto nyo talaga akong bumalik. Ano naman ang gagawin ko? O, yun naman dapat na mapakinggan natin. Yung nangyari at yung posibleng mangyayari sa buhay natin. Tama mali? Una kong gagawin, tatanungin ko muna kayo. Nay, napansin nyo ba yung napansin today? Kasi ayaw ko magbida-bida. Kaya gusto ko sa bibig niyo mismo marinig. Napansin niyo ba nang natugyot na naman ng Maynila ngayon? Talaga? Nagkalat na naman ng basura? Parang wala na naman gobyerno? O, Nay, ang una kong gagawin, may awan Diyos sa tulong ninyo, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin, Nay, tatanungin ko muna rin kayo.
Napansin nyo ba, dumami na naman ang tulong dyan sa Maynila? Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Pumunta kayo sa Malate. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko sa gobyerno. Restaurant, naglalagay ng placard, mag-ingat kayo sa mga mandurukot. Ano nangyari sa atin? Paano na naman yung mga nanay, yung mga tatay? Nangangamba na naman sila kung yung anak nila buhay pa pag-uwi o nagawa ng cellphone. Nararamdaman niyo ba yun? O ngayon, gusto niyo pumanatag ulit ang buhay niyo? Gusto niyo ulit matulog na mahimbing? Mga adik, steady lang kayo sa Gedli, paparating na ako. Tigilan niyo na ang tulotot. Rolling. Doon dyan sa lang. Real talk lang to my man. Bars pero broke pa rin. Mga nanay ko, mga tatay ko, kayawa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Una kong gagawin, ipararamdam ko ulit sa inyo na may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Namimiss niyo ba yung mayor na nag-ikot hanggang madaling araw? Mga talokes, ilang na araw nyo. Kaya nga sabi ni Freddy Aguilar, Magbago ka. magbago ka, magbago ka, hindi ka magsisi sa uli. Ang bigay sila. Real talk lang to my man. Bars pero broke. O yun yung dalawa. Alam niyo ba yung dalawa na yun? Walang toskas yun. Walang gastos yun. Maglinis. Walang gastos yun. Peace in order. Walang gastos yun. Kaya lang, puyat, pagod, panahon, pwedeng ibigay ng mayor nang walang toskas sa gobyerno. Ano pa ang gagawin ko? Napanood niyo ba yung video kanina? Babay. Eskwelahan. Ospital na may gamot. Saan ka nakakita ospital na makilaki, ganda-ganda, walang laboratory. Saan ka nakakita health center, health lang at center, pero wala rin gamot. Tama mali. Alam niyo ba sa health center ngayon kahit pupuntan wala? Nakakaawa yung nagtatrabaho sa health center sa totoo lang. Tapos may yad pa pang ethnic. Diba? Ano yun? Donation? Oh. Tay. At pang-apat, trabaho. Maswerte kayo, mga taga-Liberisa. Ito kung nakikita ang munting, salaan nyo na ito. Isa lang ang pinakiusap ko sa SM. Sabi ko sa kanila, pag tinayo yung SM, ang kukunin nyo mga taga-Liberisa. Ayan, pinatayo. Thank you. Andiyan yan. Para sa inyo. Alam niya ng mga chairman nyo, nagtatanga-tangahan ng misa niya kasi nakakatangahan JO. Totoo. Ako yung kung nagbubuhat ng bangko, may ilang chairman dyan magpapatotoo. Yung iba, ano yan, siyempre alam mo JO, nakakabulag yan. Ito, isa lang ang pinakiusap ko dyan. Yung mga supervisor, o bahala na kayo kung saan yung kunin. O pero yung mga utaw, sa baba, sales lady, cashier, bagger, and so on and so forth, ang pakiusap ko lang, pwede ba mga taga-Liberisa ang kunin yung trabahante na sa tindahan mo? Ano pinangako sa akin ni Casey? Totoo at mangyayari. Kaya may awa ang Diyos. Dito, kaya nga magmamahal ang lupa ninyo, hindi nyo napansin.
Nag-appreciate lahat ng lupa ninyo. Bakit? May bago kayong ospital, may bago kayong Manila Zoo, may bago kayong mall. Eh di lahat ng lupa nyo nag-appreciate. Tama ba rin? Napakinabangan ng tao? Hindi naman. Kaya, Nay, Tay, ulit, gusto nyo pa ba akong bumalik? Eh marami akong utang eh. Ha? Ha? O sige, ganito na lang. Pakipatawag kayo ulit. Pag pinatawag kayo ulit, puntahan nyo, sayang rin isang bulit. O lalo na pagka congressman nagpatawag, may AX. Taas nga kamay, hindi pa nabibigyan ng AX. Taas nga kamay. Madami kami pa. Mahinang klase kayo. Kasi naakap na. Akap. Ingat kayo sa akap. Akit yan. Hindi, pero ako, sa totoo lang ha, tingnan ninyo, kung ako medyo pikon, ipakukulong ko yung mga yan. Bakit? Yung mga kandidato na yan, alam niyo bakit? Simula Marso 28, bawal nang mamigay. Noong bago magka-28, pwede pa. Pero simula 28, niyuyura ka na pagkataon natin. Kahit dito, pinupuno pa to. Pinupuno pa to. Kahapon nga lang. Minsan sa Paco Arena. Tama na rin. Pero hindi na, okay yan. Bakit? Tiwala naman ako. Libre lang po yan, ma'am. Saan ako tiwala? Walang po kayo, ma'am. Matalingan naman kayo, di ba? Alam niyo naman ang tapat mali, di ba? Patanggapin niyo na lang, sayang din. Hindi po, walang po kayo. Taas ulit ang kamay. Yung hindi pa kumain. Okay tayo, may 1,000 kayo. Tirahan nyo na. Basta ako, isusukli ko trabaho. Isusukli ko yung ayusin ang kinabukasan ng apo at anak ninyo. Yun ang gagawin ko para sa lungsod ng Maynila. Pwede ba ako makiusap, mga taga-Liberisa? Pwede? Pwede ba makisuyo lang? Pagdating ng Mayo, bigyan natin sila ng team song. Sabay-sabay tayo kakanta. Ganito yun, no? Ganito yung team song. Tan-tan. Pwede ba? Pag-graduatein na natin silang lahat. Total, puro sila utang. Pakisabi naman ninyo, oy, puro na kayo utang. Ha? Magsialisa raw kayo dyan, si Yorme na lang ang magbabayad. Pwede? Dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, Yorme's Choice, matanis. Yung kabilang grupo, Ladies' Choice. Ay, hindi po kami sabi niya, kayo po yun. Ayoko pong naninira. O pwede, straight tayo, Yorme's Choice? Tanis? Uy, mga taga-Liberisa, straight lang kayo sumagot. Sisingilin ko kayo after election. Bibili ako ng dividendasaw pagtapos ng eleksyon. Bubuksan ko yung gitna niya, bibili ako itong mga taga-Liberisa na nagkatotoo kaya po. O kayo yung nagkatotoo? Sa pangako niyo sa amin, after election, ako naman ang sigilin ninyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan, pinaka-antigo ng mga nakaupo dito sa harapan. Kasabayan niya. Ay, naalala niyo si Che? Ha? Ang ating kusyal, Che! Puro! Ang ating kabady, Badi Espiritu. Ang abogado ng Sito, Attorney J.B. Hison. Ang Bong Revilla ng Sito Distrito, Seth Lauriano. Ito, Pogi.
Gutom na kayo? Ano yung mat? Ano susunod? Ito? Baka naman. Di pa rin ako kumakain eh. Ang masipag natin magiging konsehal, Tol Mac Ignacio. At mga taga 5 distrito, itatangos ng ilong ninyo to dahil ang magiging pinuno ng bagong mayorya ng Consejo ng Maynila, Mon Leopoldo! O, alin na? Straight? O, ngayon, survey tayo. Huwag kayong sumagot kung hindi nyo nakamit. Pero kung nakamit nyo, pakiusap ko lang sumagot kayo. Kasi sabi ko kay Amado, marami kang natulungan sa 5. Hindi mo lang alam. O ngayon, pakita natin sa kanya. Taas ang kamay na nakatikim ng serbisyo ng kabaka dito. Bye-bye. Yan, random question yan. Ibig sabihin, maraming natulungan ang kabaka. Tama mali? Gusto niyo bang ibalik ang serbisyo ng kabaka? Ibalik natin sa Kongreso si Amado Bagatsing. Yasin pa doon. Nay, tay, ang aking vice mayor, taga-distrito ninyo. May asin pa. Mukha lang siyang 19. Nauna na po siya sa kabilang entablado. Pero, nay, tay, siya po ay graduate ng political science. So she knows the job. Siya ay graduate ng Lasal. Wow! Dahil ko lang siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Hindi ba ako mukhang Atenisa? Nag-Ateneo ko! Ateneo di Tondo. Magaling! Ang kanyang ama naging vice mayor, aral sa kanyang ama being presiding officer of the Sangguniang Panglungsod. Ang ating vice mayor, Chi Atienza. Baka naman ako makalimutan niyo. Straight, your Miss Choice. Ang hanapin niyo lang yung listahan ng your Miss Choice. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lola ko. Kung nga pala, special mention lang kayo. Ibabalik ko na yung cake ninyo.